Lumuluhod ang sikat ng araw sa ibabaw ng El Nido shoreline, pero binabalot ng kadiliman ng dibdib ni Aliyah. Nakatayo siya sa gilid ng boardwalk, hawak ang malaki niyang sun hat habang pinagmamasa na eksena sa tapat niya. Sa hindi kalayuan nakaupo si Ramil sa isang long wooden table kasama ang pamilyang akala ng lahat ay kanya. Ngunit hindi yon ang katotohanan. Nakayakap sa braso ng asawa, ang babaeng kilalang kilala ni Aliyah, si Bianca. Ang babaeng halos 1 taon nang umiikot sa paligid nila. Naka-white sundress ito, nakangiti na parang walang kasalanan. Sa tabi ng babae ay 2 batang lalaki nagtatawanan habang sinusubuan ni Ramil ng fried squid. Nagulat siya sa kung gaano kabilis kumulo ang dugo niya. Ramil smiled at them. Isang ngiti na matagal nang nawala rito. Ilang taon na rin. Mula nang huling makita niya ang ganong ekspresyon sa mukha nito. Hindi niya napigilan ang pagsakal sa hawakan ng bag na gawa sa crocodile leather. Lahat ng alaala, bumalik na parang sabay-sabay na sumugod. Naalala niya ang unang beses na ipinahiya siya ni Ramil sa harap ng pamilya nito. You didn't even know how to cook, Aliyah? Paano ka magiging tunay na asawa? Sabi ng biyanan niya noon, habang humahagik-gik ang mga hipag niya. Hindi man lang siya dinepensahan ni Ramil. Nakatitig lang ito sa plato na parang walang naririnig. Naalala din niya kung paano siya tinulak sa gilid ng kama ng birthday niya para bigyang daan ang pag-inom ni Ramil kasama ang mga kaibigan nito. Hindi mo naintindihan ang mga kaibigan ko, Aliyah. Huwag kang KJ. Sabi nito, saka siya iniwan mag-isa sa kwarto. At ang pinakamalupit ay ang araw na sinabi nitong hindi siya ang babaeng pinapangarap nito. Parang kutsilyo yon na bumaon sa puso niya. Ngayon ay narito siya, nakatayo sa gilid ng dagat. Pinapanood ang asawang tinuring niyang mundo, yakap-yakap ang kabit at mga anak ng kabit nito. Tumatawa pa si Ramil habang pinupunasan ang labi ni Bianca. Hindi yun basta tawa lang. Yun ang klase ng tawang naririnig niya dati tuwing nanonood sila ng comedy movie sa sala. Ngayon, para sa ibang babae na yun. Huminga ng malalim si Aliyah. Hindi siya pwedeng umiyak dito. Hindi siya pwedeng magmukhang talunan. Sa halip, inayos niya ang sun hat. Marahan na ipinatong sa kanyang ulo at ngumiti ng malamig. Pinihit niya ang katawan, handa nang lumayo. Pero bago tuluyang mawala sa paningin niya ang mesa, nagtapon pa siya ng huling tingin sa huling pagkakataon. Hindi man lang siya napansin ni Ramil. Perfect. Napangisi siya. Walang salitang lumabas sa bibig niya habang tinatahak niya ang daan papunta sa kanyang villa. Ngunit sa utak niya, isang malinaw na plano ang unti-unting nabubuo. Pagpasok niya sa villa, tinanggal niya ang shades at binuksan ang laptop. Nag-login siya sa main bank account. 50 milyon ang nakapaskil sa balance. Pera niya mula sa sariling investments, hindi mula sa negosyo ni Ramil. Ngumiti siya dahil doon. Sapat na yun para mag-start ng project. Sapat na para mapatumba ang kahit sinong haharang sa kanya. Game ka na, Aliyah. Bulong niya sa sarili. Inangat niya ang cellphone at tinawagan ng kaibigan niyang si Venice, isang high-profile lawyer na may connection sa media. Babe, kailangan ko ng tulong. A very big one. Sabi niya agad nang sumagot ang kaibigan. Girl, I hear you. Ano nangyari? Let's not talk here. Magkita tayo mamaya sa Mayfair Cafe. Bring your best NDA form. Pagkababa ng tawag,
Agad na tumayo siya at binuksan ang malaki niyang walk-in closet. Kinuha niya ang crimson red wrap dress at ang Valentino heels na ginagamit niya lang sa mga special events. Kung magpapakita siya sa mundo pagkatapos nito, sisiguraduhin niyang makikita nilang hindi siya ang basta kawawang asawa lang. Siya ang babaeng dapat katakutan. Pagpasok niya pa lang, sabay-sabay na napalingon ng mga tao. Aliyah carried herself like a queen entering her court. Nakaupo si Venice sa VIP corner, nakasuot ang black power suit. Aliyah Tuazon in killer red. Biro nito at humalik sa pisngi niya. Sinong mamamatay ngayon? Umupo siya at ngumiti. My husband. Gusto ko siyang sirain sa paraang hindi na siya makakabangon. Venice leaned forward. Details? All the mistresses. All the dirty deals. Lahat ng atraso niya sa negosyo. Gusto kong ilabas lahat yon sa tamang oras. Pero gusto kong siya mismo ang magmakaawa bago ko ibagsak yan. Kumislap naman ang mga mata nito. Ayos to ah. May alam akong tamang tao para mangalap ng intel. Good. While you do that, I'll play the grieving but empowered wife. Kukunin ko lahat ng sympathy points from the public eye. Sabi niya habang iniikot ang baso ng wine. And when everyone thinks I've moved on, that's when I'll strike. Ilang araw lang at hindi nga siya binigo ng kaibigan niya. Hawak ni Aliyah ang isang Manila envelope na puno ng mga litrato. Litrato ni Ramil na may kasamang iba't ibang babae sa iba't ibang resorts. May mga nakahalik sa pisngi nito, may mga nakayakap sa bewang. Venice, you're an angel. Sabi niya habang binubuklat ang bawat page. Wait lang, hindi pa yan lahat. Next week makukuha ko yung bank records niya. Malalaman natin kung saan niya dinadala ang pera. Sagot naman ni Venice. Tumawa naman siya. Perfect timing. May kasal tayong pupuntahan next month. Best opportunity para i-drop ang unang bomba. That night, habang nasa balcony ng penthouse niya, hawak niya ang isang baso ng champagne at nakatingin sa city lights. Bumalik ulit sa isip niya ang eksena sa El Nido. Ang tawa ni Bianca, ang kamay ni Ramil sa likod ng babae, at ang mga batang tinatawag siyang papa. Hindi niya iniyak yon. Hindi siya nagalit ng lantaran. Sa halip, tinanggap niya ang isang katotohanan. Patay na si Aliyah na nagmamakaawa. Ngayon, siya ang magsisindi ng apoy. Dumating si Aliyah sakay ng black Rolls Royce. Escort ng 2 security na parang bodyguards ng isang politiko. Pagbaba niya, mabilis na kinunan agad siya ng media. Miss Tuazon, can you tell us how you've been since the rumors about Ramil? Tanong ng isang babaeng reporter. Ngumiti siya, controlled at poised. I've been focusing on my work, my charities, and my peace. Life is too short to waste on people who don't value you. Natatawang sagot niya pa. Pagpasok niya sa hall, bumungad sa kanya si Ramil sa kabilang dulo. Nakatitig ito sa kanya. Halata pang nagulat. Mag-isa lang ito at wala si Bianca. Lumapit ito pero bago pa siya nito tuluyang malapitan, sinalubong siya ng isang prominenteng negosyante. Isang kilalang bachelor na may net worth na triple sa dating asawa. Hinawakan ng lalaki ang bewang niya bago siya masuyong hinalikan sa pisngi. You look stunning tonight, Aliyah. Sa sulok ng mata niya, nakita niya ang pamumula ng mukha ng lalaki. At sa loob-loob niya, yun pa lang ang simula. Nakasandal si Aliyah sa leather armchair ng sariling opisina nang pumasok si Ramil. Nakasara ang pintuan pero dala nito ang amoy ng alak at sigarilyo. Nakasimangot ito na para bang ito pa ang agrabyado. Mag-uusap tayo. Utos nito habang hawak ang gilid ng mesa niya.
Hindi pwedeng ganito palagi. Lumalayo ka. Nagiging malamig ka. Parang wala ka ng pakialam sa akin. Tumikim siya at nagtaas ng kilay. Malamig? Pakialam. Binitawan niya ang ballpen na hawak at tumayo. You mean, after all these years, ako pa ang sisisihin mo? Tumaas ang kilay nito. Ikaw na nga hindi marunong magpakita ng konting lambing man lang. Laging nasa trabaho, lagi kang busy. Sino bang gustong umuwi sa isang babaeng dinaig pampader? Tumawa si Aliyah. Hindi ang klase ng tawang nakakatuwa, kundi ng taong sawang-sawa na. Pader? At ano ka? Ang santo na walang ginawang mali? Umiling si Ramil. Tumatawa rin pero may halong pang-aasar. You never even tried, Aliyah. Kahit nung kasal natin, you acted like you were doing me a favor. Kinuha niya ang isang brown envelope mula sa drawer. Ibinagsak niya ito sa mesa sa harap nito. Buksan mo. Napakunot noon naman ito. What's this? Open it. Huwag ka nang magpanggap. Binuksan ni Ramil ang envelope at unti-unting lumabas sa mga photocopies ng bank statements, transfers from her private accounts. Malalaking halaga. Paulit-ulit. Papunta sa accounts ng kapatid nito, ng magulang nito, pati ng mga pinsan nito. Gusto mo pa ba magsalita tungkol sa pagiging malamig ko? Tanong niya, habang tuwid ang tingin sa lalaki. All these years, you drained my accounts. Hindi lang ikaw, pati buong pamilya mo. Hindi mo na kailangan ng init ko. You had my money to keep you warm. Tumigas ang panga ng lalaki. Kung tutuusin, wala ka naman dito, kundi dahil sa suporta ko. Ako ang nag-introduce sa'yo sa mga tao sa negosyo. I deserve something back. Deserve? Umabante siya. Dahil doon halos magkadikit na ang mukha nila. You don't deserve a single cent from me. Ikaw ang sumira sa akin. Ikaw ang gumawa ng paraan para gamitin ako. Habang pinaparamdam mong ako ang may kulang. Sumandal si Ramil na halatang nagpipigil ng ines. You're twisting things. Hindi mo naiintindihan, Aliyah. I did what I had to do for my family. Kung di mo kami tutulungan, sino pa? All those years I was your family? Sabat niya rito. Mababa ang boses niya pero punong-puno ng talim. Pero hindi mo ako tinulungan. Ginamit mo lang ako para sa kanila. You used me. You used my love for you. Nanahimik ito pero hindi gumalaw ng ilang sandali. Nakita niya ang pagkibot ng labi nito na para may sasabihin pa. All this time, you told me I was unlovable, that I was too cold. Pero ngayon malinaw na. Hindi ka umalis dahil hindi kita mahal. You act so distant cause you're done using me. Humarap ito habang pilit na ngumiti. Kung aalis ka, ikaw ang talo. You'll be alone. Ngumiti siya. Malamig, mas matatag. Better be alone than to be with a leech. Lumapit siya sa glass wall na opisina at tumingin sa city lights. You took my love for granted. You took my money. And now you think you can take my dignity? Hindi mo kaya. Tumalikod siya kay Ramil at kinuha ang final separation papers mula sa mesa. Pirmahan mo to. Tonight. Umiling pa ito. Hindi ako pipirma. Hindi mo pwedeng tapusin to ng ganito. Kung di ka pipirma, I'll make sure lahat ng transfers na yan makakarating sa media. Every dirty secret, every peso you stole, lalabas lahat. Aniya at inilapag ang ballpen sa harap ng lalaki. Nanlaki ang mga mata ni Ramil. You would not. I would. At kung hindi mo talaga gagawin ang sinasabi ko, mawawalan ako ng choice, kundi ipahiya ka sa lahat. Masisira ka kung hindi mo ako bibitawan. Tahimik ang lalaki habang nakatitig sa papel.
Ilang segundo lang yun pero ramdam ni Aliyah na para itong kulog na naghihintay bumagsak. Sa huli, dinampot ito ang ballpen at pinirmahan ng dokumento. Kinuha niya ang papel bago isinilid sa folder at tumalikod. Tapos na tayo. Habang lumalabas siya sa opisina, narinig pa niya si Ramil na sumigaw. Wala ka nang babalikan. Hindi siya lumingon dito, pero sumagot siya. Exactly. Yun ang gusto ko. Pagdating niya sa elevator, napahinga siya ng malalim. Pagbukas ng elevator sa ground floor, tumambad sa kanya ang mga empleyado. Nakatitig sila at nagbubulungan. Pero hindi niya yun inalintana. Nagpatuloy siya sa paglabas, bago tuluyang sumakay na itim na Bentley na naghihintay sa kanya. Pag-upo niya sa likod, tinawagan niya si Venice. It's done. Good. And the bank transfers? Safe sa akin, pero kung babalik siya sa buhay ko, lalabas lahat. Queen, what now? Sagot ni Venice sa talatang humahanga. Now I live, I rebuild, and I make sure no one uses me again. Binuksan niya ang fireplace, kahit mainit pa ang gabi. Inilabas niya ang lumang photo album ng kasal nila. Isa-isa niyang tinanggal ang mga litrato. Tinignan ang mga mata niya noon. Mata ng babaeng naniniwala sa forever. I'm sorry. Bulong niya sa sarili sa larawan. Hindi kita naprotektahan noon, but now I will. Isa-isa niyang tinapon sa apoy ang mga litrato. Unti-unting kinain ng apoy ang papel, hanggang sa wala nang natira kundi abo. Habang kumikis na pang apoy sa harap niya, naramdaman niya ang bigat sa dibdib na unti-unting gumagaan. She burned the bridge, and this time, she'd never rebuilt it. Tahimik ang gabi sa probinsya. Ang tanging maririnig ay ang huni ng kuliglig at banayad na hampas ng hangin sa mga dahon ng mangga. Sa likod ng lumang bahay. Nasa veranda si Aliyah. Nakaupo sa rocking chair ng yumaong lola niya. Nakatingin sa malawak na lupaing, tanging buwan ng ilaw. Bitbit niya ang isang tasa ng kape. Hawak ng dalawang kamay niya, na parang kailangan niya ng init para mapawi ang lamig na kumakapit sa kanyang dibdib. Ilang araw na rin siya nagtatago rito mula sa Maynila. Malayo sa mga kamera, malayo sa mga tanong ng media, malayo sa pangalang ayaw niya nang marinig. May narinig siyang tunog ng kotse sa hindi kalayuan. Malakas ang makina. Hindi katulad ng luma at kalansing na sasakyan ng caretaker niya. Saglit siyang napatigil sa paghinga. Bumukas ang gate na gawa sa kahoy at sumilip ang ilaw ng headlights. Isang itim na SUV ang pumasok. Dahan-dahan. Hanggang huminto sa tapat ng mansyon. Bumukas ang pinto, bumaba ang isang lalaking pamilyar, pero matagal niya nang hindi nakita. Matangkad ito, broad-shouldered, nakasuot ng crisp white shirt at dark jeans. May hawak itong leather duffel bag. Kahit sa malayo, kitang-kita ang kumpiyansang dala nito sa bawat takbang. Aliyah? Parang bumalik siya sa high school gym. Sa araw ng junior prom, nung ito ang escort niya. Aris? Mahina niyang sabi. Halos di siya makapaniwala. Ngumiti ang lalaki, pero may halong pag-aalala sa mga mata. I heard you've been staying here. Hindi ko alam ang totoo pero I had to check. Mabilis na tumayo si Aliyah bago inilapag ang tasa sa mesa. Ba't mo alam ko nasan ako? Lumapit si Aris, hanggang nasa paanan na ito ng veranda. A friend mentioned it. I'm here for a business trip sa kabilang bayan. Nung nalaman ko nandito ka, I thought maybe I should see you. Napatingin siya sa lalaki. After all these years. Tumango naman ito sa kanya. After all these years. Sandaling katahimikan na bumalot sa pagitan nila. Tanging simoy ng hangin at tunog ng kuliglig ang nag-uusap. I'm not here to intrude. Pero Aliyah, you look different. You look like you've been through something. Nagbago ang ekspresyon niya. Aris, I'm not ready to talk. Hindi pa ngayon. I'm not asking for details. Pero kaya ko naman umupo rito at makinig.
kahit wala kang sabihin. Umupo ito sa katabing rocking chair. Dumistansya pero sapat para makita nito ang bawat galaw ni Aliyah. You know, I remember you from high school. You were always the girl na laging handang tumulong sa lahat. Kahit sa mga taong hindi deserving. But tonight, you look like someone who's been helping the wrong people for too long. Napatingin siya sa tasa ng kape. Baka gano'n na nga. Baka? Di ka sigurado? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, tinignan niya ang malawak na taniman sa harap nila. I came here to breathe, Aris. Kasi sa Maynila, I could not. Every day, felt like I was drowning. Who made you feel that way? Sumandal ang lalaki sa upuan. Napapikit siya. Hindi pa handang sabihin ang lahat. Someone I trusted. Someone I thought loved me. Natahimik ito. Hindi na ito nagtanong ulit. Sa halip, pinakiramdaman nito ang katahimikan. Do you still remember when you left? Biglang tanong niya. Hindi ka nagpaalam. I remember. Sagot ni Aris gamit ang mababang boses. I thought leaving without goodbye would make it easier. But I was wrong. I regretted it every day. Why now, Aris? Ba't ngayon mo ako hinanap? Because I heard you were alone. And I know what it feels like. Ayoko maranasan mo yun ng walang kasama. Honestly, hindi ako sigurado kung kailangan ko ng kasama. Di naman kita pipilitin. But I'm here. Kahit bilang kaibigan. Sumilip ang caretaker mula sa pinto. May dalang tray ng bagong kape. Ma'am, gusto niyo po ba ng dagdag para kay sir? Bumaling si Aris sa kanya na nakataas ang kilay. Sir? It's just how they address visitors here. Saad ni Aliyah at napatawa ng mahina. So what's the plan? Magtatago ka na lang dito? Hindi ako nagtatago. I'm regrouping. Regrouping? I like that. It means like you're planning something. Bahagya siyang tumawa. You always know how to read between the lines. I always know how to read you. Sagot nito habang diretsong tumingin sa kanya. Nagtagalang titigan nilang dalawa. May bigat pero may init. Parang pareho nilang alam na kahit ilang taon na ang lumipas, may koneksyon pa rin. Alam mo, Aliyah, di ko alam kung ano nangyari sa Maynila. But I can see it in your eyes. You're hurting, you're angry. But you're also not broken. Napatingin siya sa lalaki. Not broken? Tumango si Aris. No, just bent. And I've seen you before. When you decide to straighten up, no one can stop you. Parang may init na gumapang sa dibdib ni Aliyah. Hindi yun romantikong init, kundi isang pakiramdam na may taong nakakaintindi kahit hindi siya nagsasalita. Maybe you're right, but right now, I just want to enjoy the quiet. Tumayo ito dala ang tasa nito. Then, let's enjoy it together. Lumakad dito papunta sa gilid ng veranda at tumingin sa kalawakan. You still love the stars? Yes. They're constant. Hindi sila umaalis. Nagtagpo ang tingin nila sa ilalim na malamig na liwanag ng buwan. Umuulan ng mahina kinabukasan. Nasa veranda ulit ang dalawa. May tig-isang tasa ng kape. Tahimik silang nanonood ng pagbagsak ng ulan sa bubong ng lumang mansyon. Aliyah, you don't have to tell me anything. Pero kung gusto mo ng tulong, I need to know what I'm dealing with. Hindi ko nga alam kung kaya mong marinig lahat. Kaya ko. Kaya ko marinig kahit gaano kabigat. Kaya kong harapin kahit sino ang kalaban. Fine. Pero once I start, I won't hold back. Tumangutango naman ito. That's the only way I want it. Bumaba ang boses ni Aliyah. Ramil betrayed me. Hindi lang sa ibang babae. Ginamit niya ako, Aris. Ginamit niya ang pera ko para pondohan ang buong pamilya niya.
Lahat sila nakinabang sa akin. Akala ko pamilya ko rin sila eh. Pero sa huli, I was just their bank account. Napako ang tingin ni Aris sa kanya. How much did it take? Enough to ruin me if I didn't have my own investments. Pero hindi lang pera ang kinuha niya. He humiliated me in front of his family, in front of his friends. Every single time na nagkamali ako, ginagawang biro, ginagawang kahihiyan, and I endured it, thinking na baka magbago. Hinila nito ang upuan palapit. Bakit hindi ka umalis agad? I thought love meant patience. Pero sa kanya, love meant control. Every choice, every move, sinusukat niya. Hanggang sa makita ko siya sa beach kasama ang kabit at mga anak nito. Acting like the perfect husband and father sa ibang pamilya. Kumuyom ang kamao ni Aris. Binigay mo lahat. And he still threw it away. Yes. And now I want payback. Not just to make him suffer, but to make him lose everything he took from me. Gusto kong walang matitira, kahit dignidad sa kanya. You know that won't be easy? I know. But I'm done playing the victim. Gusto ko siyang sirain sa paraang hindi siya makakabangon. And I'll take my time doing it. Then you need more support from people. You need strategy. You need allies. Are you offering me something? Gusto mo ba maging karamay ko? Gusto mo ba ako suportahan? Yes. Walang paligoy-ligoy na sagot nito. I can give you resources, connections, people who can dig up dirt on him and his family. I can protect you if they try to fight back. Why? Ba't mo ako tinutulungan ng ganito? Because I hate seeing you broken. And because I still care more than I should. And what do you want in return? Just one thing. Trust me completely. No hiding plans from me. If we're doing this, we do it together, start to finish. Umiling si Aliyah. Trust doesn't come easy to me anymore. Then learn again, with me. I won't stab you in the back. But if you keep walls between us, matatalo tayo, kahit nagsisimula pa lang. And if I say no, I'll walk away. Not because I don't want to help, but because I won't fight a war blindfolded. Tumingin siya rito na tila pinag-aaralan ng mukha nito. Wala siyang nakitang duda. Wala ring bakas ng pagbabalat kayo. You're serious. Dead serious. Fine, you'll get my trust, but if you betray me, kahit konti, sinasabi ko sa'yo, Aris, susunugin kita. Kasama yung lintik kong ex-husband. That's fair. Inabot niya ang kamay na nasa mesa. Deal? Tumingin si Aliyah sa kamay nito. Saglit na nag-alinlangan, pero sa huli inabot niya ito. Mainit ang palad ni Aris, matatag ang kapit. Deal. 3 linggo matapos ang usapan nila, nagsimula ang transformation ni Aliyah. Nasa isang exclusive styling studio sila ni Aris sa Makati. Walang signage sa labas pero kilala sa loob ng fashion industry bilang lugar kung saan ginagawang armas ang imahe ng isang tao. Aliyah, from now on, people shouldn't just see you. They should remember you. Fear you if necessary. I'm ready. Lumapit ang head stylist, isang matangkad na babaeng naka-all black, dala ang mood board. We're building wardrobe that says power, sharp tailoring, bold colors, high-quality fabrics, no safe choices. Hinila nito si Aliyah sa fitting room. Una nilang sinubukan ang isang deep red wrap dress na may structured shoulders. Paglabas niya, hindi niya halos makilala ang sarili sa salamin. Ang cut ng damit nagpapakita ng lakas,
Hindi lang ng kurba. Red suits you? It says, you don't wait for permission. Nakangiting saad ni Aris halatang proud sa kanya. Ang sumunod naman isang black pantsuit na may silk lapels, paired with killer stilettos heel. Naglakad si Aliyah sa harap ng salamin. Marahang inikot ang katawan. Naramdaman niya ang bigat ng tela, ang stability ng bawat akbang. Parang bawat galaw ay kalkulado. Stronger? We want them to look at you and know you can end their career with one phone call. I can't get used to that. Sagot naman niya. Kasama sa plano ni Aris ang personal grooming at fitness. Araw-araw, may private trainer na dumarating sa villa para magpatakbo sa kanya sa umaga, magpa-strength training, magturo ng basic self-defense. You don't just need to look strong. You need to be strong. You sound like you're training me for a war. Digmaan ba yung pupuntahan ko? You're right. Because you're going to war. At hindi dapat mahina ang isang katulad mo kapag sasaba ka sa digmaan. Pagdating sa public image, may kinalap si Aris na PR strategist. Pinag-aralan nila ang social media presence ni Aliyah, kung paano ito muling bubuuhin. Mula sa dating tahimik at family-oriented posts, naging curated at intentional ang content niya. Photoshoots sa luxury venues, candid shots na may kasamang influential figures, at mga caption na may tamang halo ng elegance at mystery. Never overshare. Sabi ng lalaking PR strategist, give them enough to talk about, but not enough to touch you. Unang public appearance ni Aliyah ay sa isang charity gala. Dumating siya sakay ng black na mamahaling sasakyan, bumaba sa red carpet na suot ang emerald green gown na may high slit at gold accessories. Ang mga kamera ay halos magkabuhol sa pagkuha ng larawan. Who is she with? Bulong na isang reporter nang makita na kasama niya si Aris. Business mogul, Aris Fernandez. If she's with him, she's untouchable. Lumapit ang isang media personality. Miss Wazon, you look stunning tonight. Any message for the women who look up to you? Ngumiti si Aliyah, pero may lamig sa mata. Stop apologizing for wanting more. You don't owe anyone your silence. Ang sagot niya ay kumalat sa social media bago matapos ang event. Trending agad. Kasama ang litrato niya nakatingin ng diretso sa kamera na parang hinahamon ang buong mundo. Pagbalik nila sa villa, binuksan ni Aris ang laptop at pinakita ang mga headlines. From martyr wife to power player. The reinvention of Aliyah Tuazon. People are talking. Sabi nito. Tiningnan ni Aliyah ang sarili sa screen. Hindi na siya ang babaeng pinapahiya sa harap na hapagkainan ng pamilya ni Ramil. Hindi na siya ang babaeng nanonood sa malayo habang kasama ng asawa ang ibang pamilya. Good. Let them talk. I want him to see what he lost. He will? And he'll realize it's too late. Tumingin siya sa kanyang reflection sa salamin. This is just the beginning. You're right. Soon, you won't just walk into a room. You'll own it. Ngumiti siya. Ang bagong anyo at kumpiyansa ay malinaw sa bawat galaw. I'm ready for that. At sa unang pagkakataon, mula nang masira ang kanyang mundo, naniwala siyang totoo yun. Maagang gumising si Aliyah sa villa. Nakaupo siya sa balcony, hawak ang tasa ng kape. Habang tinitignan ang makulimlim na langit. Sa harap niya, nakabukas ang laptop. Sa isang folder, nandoon ang lahat ng ebidensya na pinaghirapan niyang kolektahin, kasama ang mga tao ni Aris. May mga dokumento ng under-the-table deals, bank transfers mula sa mga shell companies, at CCTV footage na malinaw na nagpapakita kay Bianca, ang kabit ni Ramil, na pumipirma sa illegal import permits.
Pumasok si Aris sa balcony dala ang cellphone. The files are clean. If you send them now, the storm starts today. Once I do, there's no turning back. Ngumiti naman ito pero seryoso ang mata. You wanted payback, this is it. Hit him where it hurts her. Huminga siya ng malalim bago inilapat ang kamay sa mouse at pinindot ang send button. Sa isang iglap kumalat sa media at social media ang bagong expose. Pagsapit ng tanghali, tuluyan ang sumabog ang balita. Nasa front page ng mga online news outlets ang headline. Businesswoman Bianca Ramirez, under investigation for illegal imports and tax evasion. May kasamang larawan ni Bianca na naka-shades at nakangiti habang nasa isang ribbon-cutting event. Sa tabi ng litrato nandoon ang mga screenshots ng CCTV footage. Nahawak nito ang brown envelope habang nakikipagkamay sa isang kilalang smuggler. Naging mainit ang diskusyon sa social media. Trending ito sa loob ng 30 minuto. Kabit na, smuggler pa. Karma is real. Where's Ramil now? Saving his mistress instead of his family? Sa kabilang banda ng lungsod, nagwawala na si Ramil sa opisina niya. Binagsak niya ang cellphone sa mesa at tinawagan ng abogado. Fix this. I don't care how much it costs. I want her out before the press destroys her. Pumasok ang assistant niya na pawis. Sir, may mga media sa labas, naghihintay sila ng statement. Tell them, no comment. And get my car. I'm going to the station. Hindi niya nainisip ang asawa na naiwan niyang pinapahiya noon. Lahat ng atensyon niya nakatuon kay Bianca. Sa presinto, rinig ang clicking ng mga kamera. Habang pinapapasok ng mga pulis si Bianca na nakaposas. Nakasuot pa ito ng designer dress, pero wala ng makeup. Halata ang pamumutla sa muka. Bianca, is that true that you're involved in smuggling? Tanong ng isang reporter. Do you have anything to say about the leaked documents? Sigaw pa ng isa. Lumingon si Bianca kay Ramil. Nakapapasok lang ng building. Ramil, help me. Tell them it's not true. Sir, she needs to process this first. Hinarang siya ng mga pulis. You can talk to her after. Nakaupo si Aliyah sa living room na nakataas ang paa sa couch habang nanonood ng live news coverage. Hawak niya ang wine glass at bawat ulat ng arrest ay parang musika sa kanyang tenga. Look at him. He's frantic. He's not even thinking about optics anymore. Umikot ang wine sa baso niya. That's the point. I want everyone to see what I've seen for years. That his loyalty has a price. And it's never been his family. Nang sumapit ang hapon, naglabas ng statement ang legal team ni Ramil. Sinabi nilang fabricated daw ang ebidensya. Gawa ng taong may personal vendetta. Pero mas lalo lang nitong pinainit ang usapan. May lumabas pang interview sa isang dating empleyado ni Bianca. She thought she was untouchable because she had Ramil Palma behind her. But we all knew she had skeletons in her closet. Nagmukhang desperado si Ramil habang nagpapaikot ng press conference. Pinipilit niya ipinta si Bianca bilang inosente, pero halata sa tono niya ang kaba at galit. Nang gabing yun, nakatanggap si Aliyah ng tawag mula sa anonymous number. Sinagot niya yun pero hindi siya nagsalita. Why are you doing this? You think ruining her will fix what happened between us? Mababa at puno ng puot ang boses ni Ramil. Ngumiti siya kahit hindi nito yun makita. No, Ramil, I'm not trying to fix anything. I'm making sure everyone sees you for who you are and what you are. You think you're smart? But when this turns around, you'll regret it. Bulyaw nito sa kanya. I already wasted years on you. Sagot niya bago binaba ang tawag. Pagkatapos ng tawag, tumayo si Aris mula sa sofa. He's rattled. That's good. The more desperate he gets, the more mistakes he'll make. Humakbang siya palapit, hawak pa rin ang wine glass. Let him.
I'm not the same woman he used to break. Kung susubukan niya akong gantihan. 2 araw matapos ang arrest, nanatili si Bianca sa kustodiya habang tumatambak ang kaso laban sa kanya. Lalong sumasama ang tingin ng publiko kay Ramil. May mga meme na kumakalat, iba't ibang larawan na may caption. Sa corporate world, nagsimula na ring magduda ang mga kasosyo nito. May 2 malaking kontrata na umatras. May mga investors na nag-freeze ng funds. Pinanood ni Aliyah ang lahat ng ito. Kasama si Aris mula sa balcony ng villa. Mula sa pintuan ng Grand Imperial Hotel, bumaba si Aliyah mula sa sleek black limousine na pinahiram ni Aris. Sa bawat takbang niya pababa ng sasakyan, sumasalubong ang liwanag ng mga kamera at ang mga bulungan ng high society guests na naghihintay sa red carpet. Are you ready? Bulong ni Aris. I've been ready for this since the day I walked away. Suot niya ang isang custom-made midnight lugaw na may daring slit sa gilid. Ang kanyang buhok ay naka-old Hollywood waves. At ang kanyang makeup ay smoky at fierce. Ngayon mukha siyang reyna. Isang reyna na may sariling trono. At walang sino mang pwedeng umagaw nito. Pumasok sila sa loob ng ballroom. Kamay sa kamay. Ang mga mata ng lahat ay sumunod sa kanila. Maririnig ang pabulong na tanong ng mga tao. Kung siya nga ba ito? Napakaganda niya. At kung sino ang lalaking kasama niya. And when they realize it's Aris Fernandez, mas lalong nagkagulo ang mga ito. Habang naglalakad sila papasok, ramdam ni Aliyah ang kilig at adrenaline na halo-halo na sa kanyang dugo. Pero higit sa lahat, nararamdaman niya ang kapangyarihan. Alam niyang narito siya, hindi para mag-blend in. Nandito siya para magpahiya. Sa kabilang dulo ng ballroom, nakita niya si Ramil. Suot ang isang mamahaling suit na tila pilit nagtatago ng tensyon nito. Katabi nito ang ina nitong si Madam Lilia at ang ilan pang kamag-anak. Lahat sila nakatingin sa kanya na parang nakakita ng multo. Ang bibig ni Ramil bahagyang nakabuka. Habang ang mga mata nito puno ng galit at pagkagulat. Nakipagtitigan si Aliyah rito. Isang matagal matalim na titig na para bang nagsasabing, "Look at me now." Nang magtagpo ang kanilang mga mata, kumawala mula sa labi niya ang isang mabagal at mapanuksong ngisi. Lumapit si Aris sa tenga niya. Tiga mo. Para siya nakalunok ng bato. Biro nito na nagpangiti sa kanya. Ready to have some fun? Ngumisi rin siya pabalik kay Aris. Always. Sagot niya habang patuloy ang kanilang paglalakad. Patungo sa pinaka-visible na table sa harap. Habang nag-uusap sila ng ibang VIP guests, ramdam ni Aliyah na hindi matanggal ni Ramil ang tingin sa kanya. Panay ang lagok nito ng alak. Ilang beses na rin sumenya si Madam Lilia sa iba pang kamag-anak. Halatang pinag-uusapan siya. Nang magsimula na ang programa, dumating ang pagkakataon. Tinawag si Aris sa entablado bilang isa sa mga major sponsors ng charity event. Naglakad dito paakyat, iniwan siya mag-isa sa mesa. Kaya agad namang lumapit si Ramil. Aliyah, what the hell are you doing here? Enjoying my night. Bakit? May problema pa? Don't play games with me. Singhal ni Ramil pero halos pabulong ang boses nito. Ngunit ramdam ang galit. You show up here, dressed like that, with him? Just like what? Like a woman you can't control anymore? Nagngalit ang panga nito. You're making a fool of yourself. Funny. That's exactly what I thought about you when I saw you playing house with your mistress and her kids. Nanlaki ang mga mata ni Ramil. Saglit itong napalinga para siguraduhin walang nakarinig. You don't know what you're talking about. Oh. I know exactly what I'm talking about. And so does half the city now. Thanks to that little scandal. Nakita niyang kumunot ang noon ni Ramil. Pero hindi nito binanggit ang pangalan ng kabit. Alam niyang yon ang mas malaking suntok.
Ang katotohanan kahit dito sa event, hindi nito may pagtanggol ang babaeng yon. You think this is over? This? Of course not. Simula pa lang to, Ramil. Bago pa ito makasagot, bumalik si Aris mula sa entablado dala ang 2 baso ng champagne. Is this man bothering you, Aliyah? Tanong nito na walang pakialam kahit marinig ng ibang guests. Umangat ang baba niya. Not anymore. Sagot niya, sabay abot sa baso at isang tingin kay Ramil na parang wala na itong saysay sa kanya. Tumalikod siya at humarap kay Aris. Iniwan si Ramil na nakatayo. Namumula ang mukha at nanginginig sa galit. Buong gabi, hindi niya binigyan ng kahit isang segundo ang dating asawa. Sumayaw siya kasama si Aris. Tumawa sa jokes ng ibang guests. Nagbigay ng ngiti sa mga photographers. Bawat flash ng camera, parang martilyong tumatama sa ego ni Ramil. At matapos ng event, muling nagbigay ng ngiti si Aris sa mga tao habang hinahawakan ang kanyang kamay habang palabas sila ng ballroom. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Ramil nakamasid at walang magawa. Habang sumasakay sila sa limousine, sumulyap si Aliyah kay Aris at ngumiti. That felt better than I imagined. Ngumiti lang ang lalaki sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, ramdam niyang siya na ulit ang may hawak ng kapangyarihan. Maaga pa lang, dumating na si Ramil sa opisina ni Aliyah. Suot niya ang pinakamamahaling suit, dala ang bouquet ng imported roses at isang kahon ng jewelry na halata namang galing sa isang luxury brand. Pagbukas ng pinto, nginitian niya ang babae na parabang hindi sila nagkaroon ng maruming history. Aliyah, can we talk? Malumanay at may pilit na lambing ang boses ni Ramil. Tinaas nito ang kilay, pero hindi siya tinanggihan. You're lucky I'm in a good mood. Sagot ito sabay lingon kay Aris na nakaupo sa gilid ng kanyang desk. Give us a minute. Tumayo si Aris pero nanatiling malamig ang tingin kay Ramil. Don't take too long. Paalala nito kay Aliyah. Nang sila na lang dalawa, inilapag ni Ramil ang dala niya sa lamesa. I know I messed up. I know I hurt you. But we were together before and we're good. We can be good again. Umupo siya ng maayos bago pumalatak. Bahagya siyang napangiti. Good or convenient? I want you back, Aliyah. Why now? Because I realized what I lost. And we could build something strong again. You and I, together, would be unstoppable. Napangisi si Aliyah. There it is. Aniya sa isip. Hindi yan pahayag na isang nagmamahal. Yun ay alok ng isang lalaking sanay gumamit ng tao para sa sariling interes. So you want me back and my money? Tanong niya ng derechahan. Nanigas ang panga ni Ramil. It's not about that. Oh, come on, Ramil. You never move without profit. Umikot si Ramil sa lamesa at lumapit sa kanya. Maybe I also miss you. And if I say yes? Ngumiti ang lalaki. Then we can forget the past. Bago pa siya makasagot, bumukas ang pinto. Pumasok si Aris, dala ang folder na parang walang naririnig. Pero baka sa kanyang postura ang tensyon. Mahigpit ang hawak niya sa papel. Malamig ang muka pero matalim ang tingin kay Ramil. Your next meeting's in 10 minutes, Aliyah. Sabi ni Aris pero hindi tumitingin sa kanya. Nakatutok lang ang mata nito kay Ramil. Tumayo si Aliyah at ngumiti ng bahagya. Thanks, Aris. Pagkatapos binalik niya ang tingin kay Ramil. I'll think about your offer. Umalis si Ramil na may halong kumpiyansa at kaba. Pagkasara ng pinto, humarap si Aris sa kanya. You're not actually considering that, right? What if I am? Then you're making a mistake. He's a poison. Sometimes, poison is useful. Tumingin si Aris sa kanya. Halatang pinipigilan ng sarili. You are playing a dangerous game. Alam ko.
But you'll keep me safe, won't you? Hindi sumagot si Aris. Ramdam niya ang init ng hininga nito. At sa isang iglap na palunok siya. May kakaibang bigat sa pagitan nila. Isang alon ng tensyon na hindi lang galit ang laman kundi pag-aalala. At meron pa, isang bagay na mas malalim. Don't use him to get what you want, if it means risking yourself. Why? Because you care? You have no idea how much. Dahil sa sinabi ni Aris, para bang bumilis ang tibok ng puso niya. Gusto niyang magbiro para sirain ang seryosong sandali. Pero hindi niya magawa. Tumigil lang siya doon, nakatitig sa lalaki. Hinahamon ng sariling huwag umasa. Biglang tumunog ang phone niya. Yun ang bumasag sa katahimikan. Lumayo siya, kinuha yon, at ngumiti. Duty calls. Lumabas si Aris na opisina. Pero bago pa nito isara ang pinto, tumingin ito sa kanya ng matagal. Isang tingin na para bang nag-iiwan ng marka. At sa sandaling yon, alam ni Aliyah, hindi si Ramil ang tunay na panganib sa kanyang puso. Kundi si Aris, ang hindi niya dapat hinahayaang masyadong lumapit. Maagang pumasok si Aliyah sa opisina, dala ang envelope na puno ng dokumento. Umupo siya sa harap ng mesa at inayos ang mga ito ayon sa pangalan. Lahat para sa iba't ibang kamag-anak ni Ramil. Let's start the game. Bulong niya sa sarili. Unang tinawagan ni Aliyah ang pinsan ni Ramil na si Victor. Victor, may papadala ako sa'yo. Huwag mo sabihin kung saan galing. Just read it. You'll know what to do. Is this about the land deal? Tanong ni Victor at halatang interesado. Exactly. Sunod niyang tinawagan ang tita ni Ramil na si Felisa. Tita, I think you should know, hindi lahat ng kita sa business na pupunta sa family fund. May mga kumakaltas. Tahimik lang ang kabilang linya, pero ramdam niya ang paghigpit ng hininga ni Felisa. Sino? I'd rather you find yourself. Ikaw na bahala dyan. Sagot niya sabay hint sa kung anong dokumento ang hahanapin. Nang hapon na yon, kumalat na ang chismis sa loob ng pamilya. Sa isang private dinner sa mansyon ng mga Ramirez, nagsimula ang mainit na pagtatalo. Victor, saan mo nakuha tong kontratang to? Singhal ng kuya ni Ramil na si Eduardo. Hindi ko kailangan sabihin sa'yo. Pero malinaw rito may diversion ng pondo. Pumasok sa usapan si Felisa. At kung totoo, may kasabwat si Ramil. I saw the withdrawals. Are you accusing me now? Sigaw ng lalaki. Sa kabilang dulo ng mesa, tahimik lang si Aliyah. Nakasuot ng mahabang itim na damit na perpekto para sa okasyon. Kumakain siya ng dessert na para bang wala siyang alam sa nangyayari. Pero sa loob niya, bawat salita at sigaw ay musika sa kanyang tenga. Hindi ako magnanakaw sa pamilya. Sigaw ni Ramil pero wala nakikinig dito. Then explain the missing millions. Tumayo si Eduardo at tinuro si Ramil. You've been making shady deals ever since you got control of the company. This proves it. Stop accusing me without evidence. Balik ni Ramil pero sabay-sabay na sumagot ng iba. Puro galit. Puro reklamo. Nagtagal ang gulo ng halos 30 minuto. Walang malinaw na resolusyon. Sa huli lumabas si Victor, sinundan ni Felisa at Eduardo. Naiwan si Ramil, nagalit at pawis na pawis. Lumapit si Aliyah dala ang kanyang wine glass. Rough night? Tumingin ng lalaki sa kanya, halatang desperado. You think this is funny? A little. You've always been proud of your united family. Look at them now, Ramil. If you had anything to do with this. What? Sisirain mo ako? You've tried that before. Naglakad siya palayo. Tuluyang iniwan si Ramil sa gitna ng dining hall na parang isang sundalong natalo sa sariling teritoryo. Ang pamilya na minsan naging pader ni Ramil ngayon nagsisiraan na dahil sa mga buto ng pagdududa na siya mismo ang nagtanim. Pagdating niya sa kotse, binuksan niya ang phone at nagbasa ng bagong mensahe.
lahat mula sa mga napaikot niya. Ngumiti siya habang sinasara ang phone. One more push, and they will tear each other apart completely. Aniya habang nakangisi. Tahimik ang gabi sa rooftop ng hotel na tinitirhan ni Aliyah. Nasa gilid siya ng infinity pool, nakatingin sa syudad. Ang mga ilaw na kumikislap sa malayo. Umihip ang hangin. Malamig ito, pero mas malamig ang bigat na nakaupo sa dibdib niya. Lumapit si Aris dala ang 2 baso ng red wine. Umupo ito sa tabi niya at iniabot ang isa. You look like you're thinking too much again. I have my reasons. Tahimik silang uminom sandali. Ang ingay ng lunsod sa ibaba. Parang mahina lang na ugong sa gitna ng tensyon sa pagitan nila. Sa wakas, binitawan ni Aris ang baso at humarap sa kanya. Aliyah, I need to tell you something. Ano yon? I never stopped loving you. Nanigas ang katawan niya. Hindi siya agad nakasagot. Tumingin siya sa mga mata ng lalaki. At doon, nakita niya ang isang bagay na matagal niya nang iniiwasan. Ang tapat. Walang halong laro. Walang halong paghihiganti na damdamin. Nagpatuloy si Aris. Kahit kasal ka na noon kay Ramil. Kahit alam kong wala na ako laban. Hindi ka nawala sa isip ko. I watch you from distance, hoping you'd be happy. Pero nakikita ko rin kung paano ka unti-unting nawasak. You had your chance before, Aris. At di mo ako pinaglaban. Because you already chose him. And I thought, maybe that's what you really wanted. But seeing you now, yung makita yung mga ginawa niya sa'yo, hindi na ako papayag na manatiling tahimik. Aris, you know what I'm doing. My revenge is almost done. Hindi ako pwedeng madistract ngayon. Hindi naman kita pinipigilan. Gusto ko lang pagkatiwalaan mo ko. With more than just your plans. I'm asking you to trust me with your heart. You're making things harder. Good. Because you've built walls so high. Wala na makaabot sa'yo, kahit ako. Pero aakyatin ko kung kinakailangan. Tumingin siya dito. Nakakaramdam ng kakaibang paghila mula sa dibdib niya. Para bang may boses sa loob na nagsasabing bitiwan na ang galit at hayaang magmahal ulit. Pero agad niya ring pinigilan ang sarili. Ang larawan ni Ramil na nakakulong sa sarili niyang kahihiyan, masyadong matamis para talikuran ngayon. Aris, hindi ko alam kung kaya ko pa magmahal kagaya ng dati. Kung di mo na matandaan kung paano. Tuturuan kita. Hinawakan nito ang kamay niya, mainit at matatag. Napatitig siya sa kamay nilang magkahawak. Maraming taon ang lumipas mula noong huli silang ganito kalapit sa isa't isa. Pero parang walang nagbago. Ramdam niya ang tibok ng puso niya. Mabilis. Halos kasabay ng tibok ng puso ni Aris. Nakaupo siya ngayon sa harap ng laptop. Nakaset sa 9 p.m. ang automatic release ng video na hawak niya. Isang bomba na magpapaguhos sa mundo ni Ramil. Sa tabi niya nakatayo si Aris. Tahimik pero matatag ang presensya. You sure about this? Yes. This should end tonight. Pinindot niya ang enter para i-confirm ang scheduled post. Lumabas sa screen ang file name. Isang seri ng scanned legal documents ang laman ng video. Mga papeles na may peke niyang pirma. Mga kontratang binago para ilipat ang mana niya kay Ramil. Kasama roon ang voice recording ng mismong lawyer na umamin na si Ramil ang nagutos. Bumuhos ang notifications sa phone ni Aliyah pagpatak ng 9:00. Pumutok ang balita. Trending agad ang pangalan ni Ramil. May mga news outlets na nagpost ng screenshots ng forged documents, pati na ng bahagi ng audio recording. Samantala, nasa isang corporate event si Ramil, hawak niya ang wine glass. Nang lapitan siya,
ng business partner. Ramil, is this true? Kumunot ang noo niya. Pero, agad siyang namutla na makita ang headline. Walang katotohanan yan. Mabilis niyang depensa. Pero naramdaman niyang nagsimula ng mag-ingay ang paligid. Maraming mata ang nakatingin sa kanya. Maraming kamera ang nakatutok. Lumapit ang isa pang board member. You'd better have a good explanation, Palma. The investors are furious. Hindi na nakasagot si Ramil. Tumunog ang phone niya. Isang tawag mula sa legal team. Pero bago niya masagot, sumingit ang asawa ng chairman. I saw the video. You forged legal documents against your wife? That's beyond low. Nasa opisina pa rin si Ramil kasama ang kanyang abogado. Galit na galit siya habang binabasa ang mga dokumentong hawak ng abogado. Where did she even get these? Someone from your old law firm probably leaked it. These are solid, Palma. They match the registry copies. We can spin this. We'll just say she's bitter. Bitter wives don't have certified evidence from the land registry. You're done if we don't settle this immediately. Settle? Gusto niya ng digmaan. Pasigaw na sabi ni Ramil. Bumalik siya sa kotse at agad tinawagan si Aliyah. Sumagot ito sa unang ring. Enjoying the show? Tanong ni Aliyah, kalmado ang boses. Huwag mo kong paglaruan, Aliyah. Oh, I know. I know that. At hindi kita pinaglalaroan. Ginagawa ko lang kung ano yung sa tingin kong tama. Think about your reputation. All I think about is justice. At malalaman ng lahat kung sino ka talaga. Gaya ng pinangako ko sa'yo noon. Sasagot pa sana si Ramil pero pinutol na ni Aliyah ang tawag. Nakaupo siya sa couch ng penthouse niya habang hawak ang phone. Pinapanood ang live feed ng isang news channel na nagko-cover ng scandal. Napataas ang tingin niya nang dumating si Aris mula kitchen. May dalang 2 tasa ng kape. You just took down one of the most untouchable men in the city in less than an hour. Napangiti siya sa sinabi ni Aris. Deserve niya naman yon, Aris. It's about making him powerless. Kagaya ng pinaramdam niya sa akin nun. Tumingin si Aris sa kanya, tahimik pero ramdam ang paghanga at pag-aalala. Then I hope you're ready for the next move. Because he won't go down quietly. Ngumiti lang siya ng puno ng kumpiyansa. Nakatayo si Ramil ngayon sa gitna ng condo unit na halos walang laman. Mga kahon na lang ang nakakalat at ilang mamahaling gamit ang nakasalansan para ibenta. Noon, puro imported furniture at luxury decor ang laman ng lugar. Ngayon, para na lang itong abandonadong kwarto na nakalimutan ng panahon. Tumunog ang cellphone niya. Isang text mula sa kabit niyang si Bianca. Huwag mo na ako ulit tawagan. Or i-text. Hindi ako pwedeng lumapit sa isang walang pera at skandalos na lalaki. Binasa niya yon ng paulit-ulit at parang suntok sa sikmura ang bawat salita. Tinawagan niya ito pero out of coverage na agad ang linya. Nawala na rin ang profile picture sa chat app at nakablock na siya. Pag-uwi sa mansyon ng mga magulang, sinalubong siya ng malamig na tingin ng ama. Nakaupo ito sa sala kasama ang ina at 2 kapatid. Walang nag-abot ng kamay. Anak, we've decided to cut ties with you. Dad, please. You brought shame to our name. Ang akala ko ba maayos ang lahat, hindi ka nag-ingat. Tumingin ang kapatid niyang panganay. All our business partners are leaving because of you. We can't afford to sink with you. We need to sacrifice disowning you. You're my family. Napaatras si Ramil na hindi makapaniwala. We were your family. Now get out. Sa sumunod na linggo bumagsak ang lahat ng investments niya. Isa-isa siyang tinawagan ng bangko para ipaalam ang dami ng utang na kailangan bayaran agad. Pinagbantaang kukunin ang natitira niyang ari-arian kung hindi siya magbabayad sa takdang oras.
Lumipas ng 2 araw, halos wala na siyang tulog. Uminom siya ng kape sa isang mumurahing cafe habang nakatingin sa screen ng cellphone kung saan naka-open ang pangalan ni Aliyah. 2 oras na niyang hawak ang phone pero ngayon lang siya nagkaroon ng lakas ng loob para pindutin ang call button. What do you want, Ramil? I need to see you, please. Just 5 minutes. Fine. You know where to find me. Nakita niya si Aliyah sa isang high-end restaurant. Nakaupo ito sa sulok, naka-black dress na simple pero elegant. Dumiretso siya sa table. Dala ang pag-asang may konting awa pa ito sa kanya. Thank you for meeting me. Say what you want to say. Wala na ako ibang malapitan. I lost everything, my job, my family, even Bianca. I'm drowning, Aliyah. Please help me. Help you? After everything you did? Alam ko mali ako, pero please bigyan mo ako ng chance para makabawi. You're the only one who can save me. Tumawa ang babae. Pero walang saya sa tawa nito. Save you? Do you remember when I begged you to stop? When I cried in front of you, asking why you were doing that to me? I admit I was stupid. You were cruel. And you didn't care. You watched me break, Ramil. You enjoyed my pain. Pero mahal pa rin kita. I can change. Just please give me something kahit loan lang. Tumingin si Aliyah ng diretso sa mata niya. Matalim. I died the day you betrayed me. Aliyah. Natigilan si Ramil at parang tinusok ng kutsilyo ang dibdib niya. Tumayo ito at kinuha ang bag. At tinignan siya sa huling pagkakataon. The woman you knew doesn't exist anymore. And the man in front of me, he's nothing but a stranger, drowning in the mess he made. Iniwan siya ni Aliyah sa mesa, ni walang lingon-lingon pabalik. Nakatulala lang si Ramil. Hawak pa rin ang baso ng tubig na hindi niya nahawakan mula nang umupo. Ramdam niya ang bigat ng bawat salita nito at parang pinagbagsakan siya ng langit at lupa. Sa unang pagkakataon, wala na siyang natitirang laban. Tahimik ang gabi sa baybayin. Ang alon ay marahang humahalik sa dalampasigan, habang ang buwan ay nagbibigay ng malamlam na liwanag sa paligid. Nakatayo si Aliyah sa buhangin, nakayapak. Hawak ang isang maliit na bato na paulit-ulit niyang pinipisil. Matagal niya nang hinintay ang araw na ito. Ang araw na tuluyang bumagsak si Ramil. Nawasak ang pangalan nito, nawala lahat na yung pinagmamalaki, at wala nang kapangyarihan para saktan pa siya. Nakamit niya ang hustisya, na dati ay tila imposible. Pero ngayon, habang nakatingin siya sa dagat, wala siyang nararamdamang tagumpay na inaasahan. Hey! Malumanay na tawag mula sa likuran. Lumingon siya at nakita si Aris. Nakasuot ng plain white shirt at faded jeans. May dalang 2 mug ng kape. Kape sa tabing dagat? Halika dito. Kumalma ka dyan. Bahagyang napangiti si Aliyah sa sinabi ng lalaki. What are you thinking? Hindi ko alam kung selebrasyon ba to o talagang gusto mo lang manahimik. Dagdag pa nito sa sinasabi. Napabuntong hininga si Aliyah. I just want to be at peace for the first time. Tumango naman sa kanya si Aris. Alam mo, sa totoo lang akala ko, pag natapos na ito, makakaramdam ako ng high na pagkapanalo. Yung magiging masaya ako ng todo-todo. I didn't expect. Ganito pala yung pakaramdam. Parang may butas pa rin dito. Tinapik niya ang dibdib, eksakto sa tapat ng puso. Hinawakan ni Aris ang kanyang tuhod. That's normal? You didn't just fight for revenge. Pinaglaban mo ang sarili mo. At hindi naman agad maghihilom ang sugat. Kahit nakuha mo na hustisya. Tumingin siya sa lalaki. At sa unang pagkakataon, nakita niya sa mga mata nito ang respeto. Hindi siya tinitignan ni Aris bilang isang babaeng kailangang iligtas, kundi isang babaeng lalaban, mananalo,
at tuluyang tatayo sa sarili niyang paa. Aris, ba't ka pa rin nandito? Hindi mo na ako kailangan bantayan pa. Dahil mahal kita. Hindi dahil kailangan mo ako. I just want to be with you. Kasi gusto ko may kasama ka. And I want to be your partner, Aliyah. May kakaibang init na bumalot sa dibdib ni Aliyah. Mas magaan ito at mas totoo. Partner, I'm not so sure. Tignan na lang natin kung saan tayo dadalhin ng tadhana. Exactly. So please, just let me be with you. I want to be your partner. Equal sa lahat ng bagay. And never martyr again. Kinabukasan, naglakad sila sa bayan. Magkahawak kamay. Na tila walang pakialam sa mga matang nakatingin. May mga tao pa ring lumilingon. Marami. Dahil may mga balitang kumakalat tungkol kay Ramil pero wala na siyang pakialam doon. Pumasok sila sa isang maliit na cafe. Umorder si Aris ng 2 cinnamon roll at cappuccino. Habang hinihintay ay nagsulat si Aliyah sa maliit na notebook na dala niya. What's that? Tanong ni Aris. List of the things I want to do now that I'm free. Like learning how to paint, traveling without guilt, and maybe starting a literal small business and spending more time with you. Pwede mo ako ang unang item sa list mo? Ayan. Okay na. I shifted it. 1 and 2. Ikaw yung 1. Are you happy? Very. I used to think na love means sacrifice. Na kailangan magtiis para maging worth it. But I was wrong. Love means choosing each other every day. Kahit mahirap. Pero hindi nagpapakawala ng sarili. Ngumiti si Aris sa kanya at niyakap siya mula sa gilid. And with you, I'll keep choosing every day. You are my number 1 priority, Aliyah. Sa wakas, wala na siyang kinatatakutan. Wala na siyang nararamdamang bigat. Wala na siyang pinapasan. Malaya siya. At sa tabi ni Aris, isang taong nagmamahal sa kanya. Magaan ang kanyang pakiramdam. Mahal siya nito dahil sa kung sino siya ngayon. At doon, sa lugar na payapa, tinataka nila ang pangako na partners in life, equals in love, and never martyrs again. Ito na ang tahanan at kalayaan niya. Sa piling ng taong pinipili siya. The end.